Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng kahoy o ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakab at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag na ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama,
Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma o 40 araw ng paghahanda. So, nakakadalawang linggo na po tayo. No? Muli, ang paanyaya sa atin ay pagnilayan natin ang ating pong mga buhay kung sakali na marami tayong nagawang mga pagkukulang ay magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob na ito ay pagsisihan at magbalik loob tayo sa Diyos. Atin po munang balikan ng ilan sa mga salitang binitawan sa atin sa linggong ito bilang gabay natin. Nawa, sa ginagawa natin tuwing Sabado ay mas unti-unti din ay maalala natin lagi kung ano nga ba ang sinabi ni Jesus at kung sakaling meron tayong mga sitwasyon, ano nga ba kung si Jesus ay kausap mo, ano nga ba ang kanyang sasabihin sa iyo? Sinabi ni Jesus nung Lunes, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Kung ano ang ginagamit nating takalan, ibig sabihin paano tayo makitungo sa ating kapwa, ganun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Mabuti ka ba sa iyong kapwa? Nagiging hindi ka ba na mabuti sa ating kapwa? So, sana, ito din ang magiging basihan ng Diyos sa kung paano tayo hahatulan ng Diyos. Nung Martes, ang sabi niya, kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Sabi kasi, ang mga Pariseo, mga eskriba, sila ang eksperto sa batas, sila ang nagtuturo ng mga batas, pero hindi nila ginagawa ang kanilang mga sinasabi. So tama ang kanilang tinuturo, iba ang kanilang ginagawa. So sabi, sundin ninyo kung ano ang kanilang, yung mga utos, ang kanilang mga, pero huwag gagawin o tutularan ang kanilang ginagawa. So kumaga, may sarili kang isip, may sarili kang bait. Kung alam mo na mali ang kanilang ginagawa, huwag mong i-justify bakit ko gagawin yung utos, sila nga hindi ginagawa. So dapat, meron ka rin sarili mong, kung tinatawag na natin, yung common sense. Nung Miyerkules, sabi naman dito, nung sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Jose, yung kwento ng pagkakatagpo ni San Jose at ni Maria sa kanilang anak doon sa templo, at ito ay kanilang pinagsabihan, at si Jesus ay umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. So, mahalaga po yung pagiging obedient natin, yung virtue of obedience. Kung tayo po ay marunong sumunod sa Diyos, kakayanin natin maging masunurin sa ating mga magulang o maging masunurin, maging sa batas ng ating lipunan. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, gaano ba talaga tayo
o ano ba talaga magkukumbinsi sa atin na pagdating ng araw, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa at mga hindi ginawa na dapat nating ginawa. Ito po yung kwento ng mayaman at ni Lazaro. Namatay ang mayaman, sa impyerno napunta. Namatay si Lazaro bilang mahirap, sa langit napunta. So, sana po, suriin natin muli ang ating mga pakikitungo sa ating kapwa. Dahil kung meron tayong pagkakataon, kung may malaki tayong pagkakataon, huwag tayong maging madamot sa pagtulong o pagbibigay sa pangangailangan ng mga lumalapit o nakikita natin mismong nangangailangan. Nung kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Yung mga, kung ano man mayroon tayo, nawa ay makita natin na ito ay ipinapahiram o ibinabahagi lang ng Diyos sa atin para tayo po ay may maibigay sa ating kapwa. At ngayon, kung sakali na nagkamali nga tayo, sabi ni Kristo gamit ang talinghaga, ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Yung atin pong ugali, ano ba ang nagiging pakiramdam natin kung mayroon tayong mga kakilala na alam nating nagkamali, nagkasala, tapos nagbabalik na, gusto ng magbagong buhay, minsan hirap tayong maniwala, hirap tayong makumbinsi na sila ay tanggapin muli. Pero dito pinapaalala na lahat tayo sa harapan ng Diyos, kung aaminin natin ang ating pagkakamali, kung tayo ay nagkasala at gusto na nating itama ito, bukas, kumbaga open arms, natatanggapin tayo ng Diyos. Wala nang iba pang paliwanag, hindi tayo susumbatan ng Diyos. Pero ang paalala sa atin, makuha nawa natin maging masaya kapag mayroon ng nagbabalik loob at nagbabagong buhay. Bigyan din natin ng pagkakataon, hindi lang isa, dalawa, basta't nagbabagong buhay at nagsisisi, tanggapin din natin at maging masaya din tayo. Amen? Thank you.